Hi guys! Welcome back to my YouTube channel. So for today's video guys, ay meron na naman po tayong panibagong i-unbox. So sa ngayon, ito na po yung ating mini microphone na nung minsan lang po ay unbox lang po natin at kung paano po ito i-set up. So kung gusto niyo po itong mapanood, pwede po kayong pumunta dun sa aking YouTube channel para po makita kung paano po mag-set up ng mini microphone. Before po na mag-start ako, kung bago ka pa lang po sa aking channel, so please subscribe para naman po ma-update ka sa mga bagong ina-upload ko na mga video. So ayan guys, start na po tayo. Po yung ating binili sa Temu. So, ito po ay ang Toki MO1 3-axis gimbal stabilizer. So, ito guys ay ginagamit po sa pagbabloging. So, first time ko po magkakaroon ng ganito. So, papag-aralan ko pa rin po siya kung paano po siya gamitin. So, sa ngayon po ay mag-unbox po muna tayo para po makita natin kung ano po yung mga laman ng kahon na to. Ang app na kailangan nating i-download or i-install sa ating cellphone para siya ay magamit ay ang app na Gimbal Show. So, ayan yan guys, oh. So, para magamit natin to. Ito po yung kanyang features. So, ayan guys, buksan na po natin para makita natin ang laman ng loob. So, dito guys, sa pagbukas pa lang ng ating box, makikita na agad natin yung kanyang user manual. Ito naman. So, ito yung kanyang tripod. Ito. Wow. So, wakas guys, nagkaroon din ako nito kasi talaga sa totoo lang, matagal ko na pinapangarap magkaroon ng ganitong klaseng vlog. Ito, kaya siya tinawag na 3-axis or 3-axis gimbal stabilizer kasi meron siyang mga function bawat isa. Ito yung number 1, ito yung number 2, and then ito yung number 3 niya guys. Ito. So, mamaya, try kung paano po siya gamitin. So, dahil first time ko din lang po gagamit nito, so, kailangan po muna natin siya na pag-aralan. Ang isa pa pong laman niya ay itong kanyang cable. Yan. Hahanapan lang natin sila ng plug para magamit natin para siya i-charge. Ito na guys, yung ating gimbal stabilizer. So, bawat pindutan dito is mayroon po siyang mga function. So, mababasa naman natin siya dito sa ating user manual guide. So, sa mas madali po, dahil nabasa ko na yung guide niya kung paano siya mga gamitin or kung ano yung mga function pala nito. So, start na po tayo dito sa ating clamp holder. So, una, bawat part po nito is meron po siyang lock. So, may mga lock po siya, katulad po nito. So, dito pa lang po ay may lock na po kayong makikita dito. So, ito po yung una nating i-unlock. So, kailangan itataas po natin siya. So, before po natin siyang itaas, kailangan po muna natin na ipihitin ito. So, kailangan po natin siyang paluagin. Yan, pipihitin lang po yan. And then, pagkatapos po natin na mapihit, saka po natin siya itataas. So, ayan. Ito po yung unang lock na kailangan nating malaman. So, ayan. Para po maitaas po natin siya. Ayan. And then, yan, nakataas na po siya. And then, after po na maitaas natin, so, ayan, medyo luag na siya kasi yung unang lock ay nabuksan na natin. And then, after nyan, dito po sa second, may lock pa rin po tayo na makikita dyan.
So, ito, kailangan din po natin siya na i-unlock. Ayan. Ayan, kung mapapansin nyo po, ayan, meron po siyang lock din. So, may araw naman po siya kung paano siya i-unlock. So, pipihitin lang po siya ng papunta dito sa kanan. So, pihitin lang natin. So, ayan, bali, siya ay nag-unlock na. So, ayan, ano na siya, luag na. So, kailangan lang talaga natin siya na paluagan. And then, dito naman po sa kanyang pinakang taas, ayan, dito sa kanyang third step. So, ito, kailangan din po natin siyang i-unlock. So, kung mapapansin nyo po, ayan, dito po sa may parteng, ayan, ito. Yun po. Meron din siyang, ito, meron din siyang lock. So, kailangan po natin siyang i-unlock. So, pipihitin din lang po natin siya, pipihitin din lang natin siya ng papuntang, so, dito natin siya iharap. Titingnan lang po natin dito guys, kung paano natin idadaan yung ating lock. So, may daan naman po siya or meron naman po siyang makikita natin na kung saan po natin siya pwedeng pihitin. So, ayan, pipihitin lang natin siya dito para ma-unlock. So, ayan guys, na-unlock na po siya. So, umiikot na siya. Ayan. So, naka-unlock na po yung ating tatlong parts. So, ayan, para po hindi siya palaging tumutungo. Ayan, kasi kung mapapansin niyo po, malambot siya tumutungo. Kailangan natin siyang i-lock dito. Dito, para siya hindi laging bumababa. Para hindi laging bumababa yung ating stabilizer. So, itaas lang natin yan and then, pipihitin uli natin to. Hihigpitan lang. So, ibabalik po natin siya. So, ayan, hihigpitan lang to. Pipihitin lang natin yan para hindi na po siya bumagsak. So, ayan guys. Okay na yung ating tatlong lock. So, naka-unlock na siya. Ilalagay lang natin itong kanyang tripod. So, dito sa ilalim. So, pipihitin lang natin yan. So, para magamit natin ng maayos yung ating gimbal. So, para naman po mapag-aralan natin kung paano siya gumalaw, so dapat po is naka full charge po siya. Kasi kapag hindi po siya full charge, hindi po siya gagana ng maayos. Kasi i-charge po muna natin siya, then after na ma-full charge siya, ating susubukan na kung paano siya magpa-function. So, ayan. Pag habang nag-charge po siya, nagkukulay blue and green ang kanyang kulay. So, yan guys. And then, yung apat na, na light, na kulay white is naka-open. So, antayin lang natin na ma-full charge.